that time, dagang matanon karon nga labihan ka busy. Isay busy dire. So go ni mama di na mo tingog kay kuha dito cellphone. Grabe ka busy. Tawag ni mama, walang gwapon ka dito. Grabe ka busy. May sadya kay busy kay ko. Dili sa mama, sus ga TikTok man dito. Kung di magaling ka TikTok, kainil. Sana, gusto mo yung TikTok. Kabalo po, nalisip mga tanong. Hindi ka kumpiyansa pero panahon na. Dahil si Romel, nagsugod lang siya o tilaw. Abi ninyo, mo, naay kitawag spirit of addiction. Di ninyo na mabantayan. Ayan na ninyo na mabantayan, na-addict na mo. Nga liso na mo pakwit. Are you with me? Demons na kanang spirit of addiction. So therefore, we need the Word of God aron nga kita na ay gitawag og protection, mag-preserve ta from any harms of the enemies, any plots of the enemies, any lines of the enemies, tanan nga mga baka o litag sa kaaway. So na Word of God, last to be recalled, natutulungan mo, we're talking about why should we believe the Word of God or the Bible. Have you remembered our topic? Why should we believe the Bible? Ngayon man tao, di ko mo tuwa na sir, kitawa na may lisulat. Di ko mo tuwa na sir, kay wala na sa amo ah. Nang sugot mong sarili, nanong kinanglan na to ang Word of God. Mao ni ang itawag o kining manual sa kinahanglan. Kung upalit ka o furniture na ipakapin ng manual, meron kabalo kang sa pag pag-asimbol. Sa tanan pa ito na ginitamakin ng manual. The same way sa itong kinabuhi, itagaan tas ginong Word of God. Ang Bible, ibuhat sa tao na gibihugan sa Espiritu Santo. So, ang Bible, mo ang gitawag o giningin sa Bible, God's breath, gininhawa sa Diyos. Aron nga kita mabuhi tayo spiritually. Otherwise, kung wala tayong Word of God, patay ka tumangan sa Diyos. So, Word of God mo ang gininhawa sa Diyos, ang Bible. So, kung natin Word of God, mabuhi tayo spiritually. Gusto ba tayo mabuhi spiritually? Amen. So, inumduman nato ang pulong sa Ginoo, mauni ang tinigitawag og manual sa itong kinabuhi. Mauni ang gitawag og mapa. Di ba pamilyar mo anang mga treasure hunting? Usually, naana sila yung mga mapa. Kasi purpose sa mapa, aron nga, malukit nila asa ang mga deposit. Oh. Asa ang mga target. Oh. The same way sa mga ginabuhi, naatay mapa. Kasi gusto na ito matulangin, taas ka mo. Amen. Ang Word of God, hindi reliyon na listen. Hindi reliyon ang dalan magpaglangin. Lahat matag-reliyon, I don't care about religion. Ang purpose natin sa religion, for us to be able to know who God is. And for us to be what? To be taught. To do ata. Which is by the Word. So the same way, ng Word of God rin kinanglanin sa matang individual, aron nga bibiyahan ta, aron nga kita makailan ng Diyos. Sa una ito pag-ilan Diyos, pinagis ang Word of God. Bignan yung abay. Nagsuon, kita. Kung kinanglan mo ang cellphone, basta, mas kinanglan mo ang Word of God. Okay. So, mura ni kabiri. A man's concept of God's create his attitudes toward the hour in which he lives. Matod pa ni Campbell Morgan. Now listen. So daw, ang konsepto daw sa tao diya sa Diyos, diya sa iyang pamatasan o batasan o kinahiyang, diya sa panahon samtang siya buhay pa. Are you with me? Di ba kung makaila kag Diyos, naalin siguro na dapat ko nga magkinabuhi sama sa Diyos. Pero kung di ka magunaw-na about God, para di mo, ako'y Diyos, ako'y magbuot. Why magbuot ako? Ano man dahil magtinugaman niyo? Like Mr. Romel. Ano man dahil magtinugaman sila? Inuwamay niyo tanway o Bernabe, why magbuot? Ano man, that time, pag-consider na ito nga he's innocent about God. So, kung ang atong kinabuhi, dili niya ma-educate about God,
Abi ninyo, paminaw nimo, ikaw ang Ginoo. Ano man, huwag may magbuot nimo. Paminaw nimo ako magbuot. Ano man di, magbuot ng daotan. Pero naay Dios, now listen, kung si Lord mamuhat sa kong kinabuhi, tugutan nato si Lord mamuhat nato, mabati ang fear of the Lord. Kamalapon sa Bible, sa Proverbs 8 verse 13. Limanin niyo na verse. Ilista ninyo na, take note mo, mga batanon, kasi mga bagsak po tanan. So Proverbs 8 verse 13, the Bible says, in the Bible, that to fear the Lord is to hate evil. So daw, ang pagkahandog sa Diyos, mo ay pagdumot sa dakutan. Pasahon sa Bisaya. 8 verse 13. Napaminaw mo. Kung sa inyo sa Bible, ang pagbaton o kahandog o pagdahon sa Ginoo mo ay pagdumot sa daotan. Gidumtan ko ang pagpagarbo o ang pagkamapahitason ang mga paaging hiwi o malimbungong mga pulong. Mao din ay fear of the Lord. Pila pa nato din ay fear of the Lord. Taas ka mo. Ano ay kahandog sa Ginoo? Ang uban. Fear of the Lord. Now, bisan gali ang yawa, hadlok ka sa Ginoo, in the Bible, even the devil, nagpurok sa Ginoo. Kung ang tao ay kahadlok sa Diyos, nagawa pa dahil ka sa devil. Di ba? Kung ang yawa ay kahadlok sa Diyos, kung ang tao wala, nagawa pa dahil ka sa devil. Kung sa ingon diri sa usa ka maalamon nga hari, ang kahadlok sa Ginoo, o ang pagbatong pagtahom sa Ginoo, mao ang pagdumot sa daotan. Kinsa pa diri nakasulay nga nakay kontra, gidumtan gini mo kayo. Nakay kontra, man gusto mo makapalimanos di ka. Ako during my high school days, grabe yun, ang aping lip and drive, nasa baga na yun. Anto nag-college na lang ko, sinubagay lang ko, bisan sa eskwelahan. That's my life before. But I praise the Lord, it changed me from glory to glory. Amen? Anyway, siya lang ako nakuhon, ang akong life story. So, nag-diskutaan yung mga igsunan. So, ang pagkahandog sa Ginoo, sa daw to? Say first. Say first, paghandog sa Ginoo. Ha? Ibong dumta ng dautan. Sa nga dautan? Love your enemy. Pagarbo, imanin yun eh. Pagpagarbo, o ang pagkamapahitason, dumtanin mo na. Usap na pagkamapahitason. Usap ka nila sa English? Ha? Fried chicken. Usap mo na fried chicken. Pagpagarbo, imo na. Kaya bitaw, pag-inualin mo, ako guti. Ako yung pinaka-gwapa sa among room. Ako yung pinaka-gwapo. Huwag magbuhat ako. Proud kay ka. Kaya bitaw, garbuso kay ka. Kasi ang bugiro kay Manulti. Ay, sa among balay, di basta-basta. Pamahaw ka lang. Ha? Sa among balay. Ay, ako, nagakitag mga yawit pa nga. Paminaw ni mo, ikaw yung pinaka-the best. Naba na din eh. Nakita ang piling niya nga, sige prinsesa kayo ba? Nani ba? Ha? Yan hindi ko mulungan. Sa kayo tani mo, pagpagarbo o pagkamapitason o mga hiwi, paaging hiwi. Saan na paaging hiwi? Kaya bitaw, ilan-ilan, ilod-ilod, ulod. Saan pa? Kanapit daw taon lisan. Kanapit daw paaging hiwi. O saan na ng pagpamuyaw? Amino mo. Oh. Tag-ingon di mo nga, sampol nga na, Ana dire? Ana. An. Kining, ambot ng bignian. Kining, first sight mo po nito. An, ambot ng bignian. Mahala kayo kaan, mas natin. Sabi isulti mo. Pero kay si Ana, kay ingon pa mga kunonaon sa anak ko na Pedro. Ay, Pedro dire? Pablo Tansa. Pablo Pedro. Karon kay si Pedro ang kahulat. Pagkasunod adto kay gusto man din sa instant noodles.
Kita napod sa ni Gina. Jin. Gini. Hindi ko sabay ni Ronya. Ano man? Basta lang din natin ito yung abi ni mo, Jin. Lalabak first time na dito ko ni mo. Gana. Mora niya po. At pumunta na ilan or ilan-ilan? Ilan-ilan. So, meaning, ito yung isuti dito tinuon. Ya, karon kay, gisubot naman sa itong isa. Gisubot na po sa itong isa. Kailan na ka mong imuyaw? Kailan ka mong imuyaw? Ha? Lima na di ay, kinay na po dyan di. Iyan ang punggi sa aral. Aras pa doy. Ha? Aras pa do. Gas pa rin. Ilan-ilan, mga hiwi na pamaabing hiwi sa balay. Aminaw, ma'am, kini naadaban ni project. Wala doon. Pumunta na, hiwi na or hiwi? Hiwi. Ma, kini nga ni project na ba? Paabot pa ni mo 150 pero mahal na daw ba ng plate Paagi nga. Tignan mong abay, tignan classmate. Ayaw na buhat ha. Ano man? Mo na yung mga indikasyon yun na may hatod sa Ginoo. Mga hiwi. O palipungon ng mga pulong, apil na nabiya. Pagpamakak, pagpamalikas. Now listen. Kana pagpamalikas, ang sama na para ninyo. Minta, expression naman ang namo sir. Oy, ano naman, isa ba yung sige pamalikas kayo dyan? Halos ka ba? Halos ka na, di ba? Pero sa bata, wala ka na kayo. Basta dang imong sige practice, dali na kayo ni mo isulti ang Kristing Hiwaan. Paminaw ninyo, nindot ba na sa isulti ko ninyo? Simple illustration na paminaw. Kung manawag ko, okay, for example na, animals or hayop, pag mayroon ko, sa'yo mo daw, hiro? Apoy, ibil. May So meaning, galing ko na Bible, you shall eat the fruits of your lips. Kung sa'yo mong gisultin ko na Bible sa Proverbs, na life and death are the power in your tongue, your lips. Na ay gahog sa imong dila. So mga kabatanunan, i-practice nato na. Mali usa sa mga i-recover nato sa atong kaugalingon. Na imong na-realize karon hindi man din maayo mo. You have to practice yourself as I have feared the Lord. Mga batanon. Now, the Moral Recovery Program would like to picture our country and people as a house with 4 posts or pillars. These pillars are the moral values that will support and strengthen our society. Doon na tayo 4 pillars in our society. Now listen, take note nyo mga kabatanunan. So, doon na tayo 4 ka mga haligi para sa atong nasod na makatabang sa paglig-on sa atong society. Kani nga 4 pillars, itudlo na ko ni sa mga kapulisan. Now listen, nagtudlo ko sa mga kapulisan. For several years, no? Dunay tulog 2 ka station o dito sa headquarters sa sa lugar ng Panoy. Now, usa ni sa ilang mga muto, usa ni sa ilang mga gigamit nga mga aspect sa ilang kinabuhi, sa ilang training life nila mga musunan. Now, unang pillars, the first one is Makadios. See with me, Makadios. Natulog naman siguro mo. Makadios. Ikadua, Makatao. Makabayan. Makalikasan. Unang 4 pillars. Now, dito sa first one, Makadios. This moral values teaches the prime importance of God in determining the future of our country and people. The only true moral values that man can follow are the moral values of God expressed in His holy word. Now listen, ang tinuod nato nga fundamental faith
sa atong moral values is the Word of God. Sa daw, unsay atong usa sa mga atong fundamental faith nato is the Word of God. Na naman kay dili gi-express ni God ang iyang nature, ang iyang ability, ang iyang love. Gusto ba ta nga higugmaon? Nasayod ba ka nga matag adlaw na bati na kung gugma sa Ginoo? Are you with me? Dahil po ito naigugma imong friends, naigugma ang imong crush, naigugma ang imong mga classmates. Pero matag adlaw gibati na kung gugma sa Dios. Pagmata na to, kung sa imong paminaw, pagmata nimo. Di ba buhi pa ka? Nasayang ba ka, sa tulog pa ka, wa ka kabalo, nga nagtulog imong laway? Mata ba sa kinahan, ang taong tulog daw, nag-practice pagkamatay? Wa ka kabalo, kung salita mo nimong tulog ka. So meaning, ako pagpasabot mo pagmata nimo, pasalamat ka sa Ginoo kay buhi pa ka. Ay, salamat mga eskwela pa ko. Ay, salamat makita pa na ako si Kras. Ay, salamat na napukoy balon karon. Ay, mahitin. Ang taong maka-Diyos, kada adlaw siya, conscious siya about God. Are you with me? Kung sa taong Diyos nun, tao na siya nga, kanunay naghunahuna sa Diyos. Tao na nga nag-fear, na ay pagtahog sa Ginoo. Mo ito gisgutan sa Proverbs. Ang taong na ikahatok sa Diyos o pagtawag sa Ginoo, nagpunsa daw? Nagdungot sa nautan. Yung kumiya, dungtan.